umpisahan natin ito mga kababayan, no? Doon sa pinasimulaan ni Bato de la Rosa at ni Bongo. Akala yata nila mga kababayan, pag sila ay nag-request, no, ng hearing sa Senado, akala nila papabor ho sa kanila. Eto, mukha lalo silang malalatayan at mukha lalo silang malilintikan mga bossing ko. Bakit ho? Kasi hindi naman sila yung magiging committee chairman Di ho ba? Participant lang din sila o baka kasama din sila doon sa mga tatanungin. O, kung ano man yung nangyayari ho, mga bossing, doon sa Quadcom, malamang sa alamang po, ganun din ang mangyayari dito sa Senado. Akala nila makakaisa sila, no? Akala nila sila yung magiging committee, no? O committee chairman doon sa hinihiling nilang hearing. Hindi po. Hindi po pinayagan. Bakit? Ayaw pong mapagtawanan tayo sa labas ng bansa, no? Ayaw po tayong mapagtawanan ng mga ibang nasyon, mga kababayan. Biruin mo, no? Pag-uusapan tayo sa labas ng bansa. Sasabihin, only in the Philippines, no? Na kung sino yung mga iniimbestigahan, na kung sino yung mga taong minamatyagan ng batas, sila yung committee chairman. Katawa-tawa po tayo nun. Kaya, hindi po papayagan mga bossing. Eto po yung balita dyan. At nandito din po, no, si Senator Coco Pimentel ipinapaliwanag kung ano yung gagawing hearing, mga bossing. Kung ano yung proseso niya pag ginawa yung hearing. Eto po. Caroline Espinosa would be Laila Dili. Yan, game. Dito binanggit sino-sino yung mga iimbitehan. Kasi kung si Bato de la Rosa at kung si Bongo yan, tapos kasama si Robin Padilla. Naku, baka piling-pili po yung mga ipatawag niyan. Baka sila Kerwin Espinosa, hindi ipatawag niya mga yan. Piliin lang yung mga papabor sa kanila. Piliin lang yung mga magsasalita nakakampi nila. Di ho ba? Kaso pasensya na, Bongo at Bato. Malabo kayong maging committee chairman, no? Hindi ibinigay sa inyo. Dahil ramdam at alam, magiging bias kayo. 'Di ba? Sabi ni Eddie, Boy, Pabro, we love you BP, sabi niya. We love you BP. Baliw na BP. Game. Banat. Bakit ba tayo nagkaka-hearing? Kasi there must be some issues, hindi ba? If it's a perfectly run government program, wala dapat issue, wala dapat hearing. Itinakda na ang unang pagdinig ng Senado kaugnay ng war on drugs sa bansa sa Lunes, October 28, alas 10 ng umaga. Lunes, October 28. Ngayon po kasing araw na ito, mga kababayan, Wednesday. Diyan sa Pilipinas, si Kibuloy naman po ang papanoorin natin mamaya doon sa Senado. Ang first time na paghaharap po ni Risa Hontiveros at ni Kibuloy. Tapos, Lunes po, kay Bato de la Rosa. Alam niyo po, mga kababayan, ang pakay po nila dyan sa hearing nila sa Senado, para pumabor po sa kanila, para mag-whitewash po, no? Para yung pagtatanggol nila para sa sarili nila, pabor na pabor sa kanila. Kaso, hindi po. Dahil hindi nga sila yung committee chairman. Hindi ibinigay. Malamang sa alamang po to, mas lalong mabaon yang mga yan. Di ho ba? Mas lalong mababaon yan sila Bato de la Rosa dito. Bakit? Kasama sa iimbitahan sila Kerwin Espinosa din. Kung sino nga po yung mga nandoon ho, mga kababayan. No? Sa Quad Committee. Yun din po yung mga iimbitahan dito. Ang tanong, yung umurong ang yagbols na si dating Pangulong Duterte, nasabi a-attend ako diyan sa hearing ng Quadcom. No? Sabi, a-attend ako diyan sa hearing ng Quadcom. Tapos hindi naman pala. Umatras yung Golteb, mga kababayan. Alam niyo po, hindi ako naniniwala na mahina, no? Ang dating Pangulong Duterte. Ano lang yan? Yung tipo hubang, kagaya nito, kami, mga nagla-livestream ho, mga kababayan. Ginagawa namin,
tipong kailangan lahat ng sasabihin namin, kontrolado namin. Hindi namin pwedeng sabihin, no? Yung mga hindi namin kayang gawin. Siguro ang dating Pangulong Duterte, angas no? Yabang madami ko sasabihin dyan sa Quadcom. Madami akong gustong sabihin para marinig ng sambayan ng Pilipino. Attend ako dyan. Yung pala hindi kaya. Pinatulan po ng Quadcom. O sige nga, papadalan ka namin ng pangalawang invitasyon. Ayun. Urong ang betlog ni Pangulo, dating Pangulo. Sabi ni Vince, pakatang, iho, pera lang yan, kawawa ka naman. Ay hindi, madami kong pera. Eto, meron ako, meron ako sa bulsa, Vince, ay $10 lang pero may kahit pa paano, meron akong $65 sa bulsa ko, Vince, kaya kong bumili ng siguro isang kabang bigas. Ikaw, baka hanggang ngayon, wala ka pa din pambili ng bigas. Kawawa ka dyan. Baka isa ka din sumisigaw ng 20 pesos na bigas. Game. Ang kawawa, ito, yung mga iniidolo mo, kasi madaming kakaharapin na kaso at posibleng makulong pa. Kanya-kanya ng mga palusot pa, di ba, mga bossing? Paano magbablog ako ng magbablog dito. Tapos kikita ako. Yung mga iniidolo mo, ayan, may mga kinakaharap na reklamo. Posibleng makulong pa. Yan ang mga kawawa. At saka ikaw, na sa mga susunod na mga minuto, sasabihin mo, nasa na yung 20 pesos na bigas? 20 pesos na lang, di pa makabili. Ano ba yan? Game. Pangungunahan nito ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III bilang Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairperson. Sa unang pagdinig ng Senate, iyak si Bato at si Bongo. Iyak. Hindi sila yung committee chairman. Totoong committee chairman yung mangunguna sa pangunguna po ni Senator Pimentel. Iimbitahan ng komite ang mga biktima at sangkot sa drug war na naihayag na rin sa House Quadruple Committee o Quadcom hearing. Kabilang na dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ewan lang ho natin kung pupunta, si dating Pangulong Duterte dito sa hearing po na gaganapin sa Senado. Kasi si Bongo may sinabi na mas malaki ang posibilidad na pumunta si dating Pangulong Duterte kung ako ang committee chairman. Di ba? Kailangan sila kailangan pabor lagi sa kanila. Pagka hindi sila, ay walang Duterteng dadating. Kaso mga kababayan, sabi ni Senator Coco Pimentel, dumating man o hindi si Duterte, walang pinag-iba. Di ba? Walang pinag-iba. Sa tingin ko mas inano na lang yon. Mas binawasan niya lang yung tsansa niya na maipagtanggol yung kanyang sarili kung hindi siya a-attend. Di ba? Sky Casablanca Channel? Kung a-attend siya, posible pa na mapapaniwala pa nila tayo na wala sila talagang kinalaman doon sa mga ibinibintang o inirereklamo sa kanila. Kaso mas pinipili nila mga bossing. Mas pinipili mga kababayan, yung hindi humarap, yung magtago, yung ipakita yung takot kasi hindi nila kayang idepensa ang kanilang sarili. Nasan ba yun? Sabi ni Chichi Toys TV na ibinalandra ang muka nung kanyang anak. Diyos ko, blood control niya, asan na? Hindi ko po alam. Palitan niyo po yung picture niyo kung ayaw niyo pong yung inyong anak ang mabash. Game. Si PRRD, mag-attend na, sabi ni Bas. The victim families, iba yun, mga aggrieved parties yun. Then the Garma story, ibang topic yun. Andyan si Garma na. Andyan din si Garma. Halos sabi ko nga po mga kababayan, magiging parallel hearing po talaga to sa Kongreso. Si Rocansaki, nandiyan na si Ma'am Brenda Barton, nandiyan si Alona Alejandro, at nandiyan din si Anjanet Nakanilaw. Bakit magsosorry? Diba nga? Tuloy. And then, we will invite Kerwin Espinosa. Andun din si Kerwin Espinosa. Sabi sa inyo, wala
Etong hiling ni Bato de la Rosa at ni Bungo, nandyan din daw si BS Ipin. Ano ba yan? BS Ipin 3TB. Ako rin andito. Tsaka si Tikboy, nandyan na yung mga kaibigan natin. Kung ano po yung mga pinapadalo, kung sino po yung mga pinapadalo doon sa Quad Committee, yun din po ang papadaluhin dito, mga kababayan. No? Kung ano yung mga katanungan doon sa Quad Committee, yun din po ang mga magiging katanungan dito. Pati si De Lima ba? Malamang po yan. Ano? Kerwin Espinosa, si Garma, sino pa? Sila Joby Espinido. Okay. And then of course, ang sanga naman ng Kerwin Espinosa would be Laila De Lima. And then Espinido. I think that's it. Pwede na yun for the first hearing. hindi tutugma doon sa plano sana ni Bato de la Rosa at ni Bungo, no? Planong yung kay Coco Pimentel, planong patas, yung mga nagrereklamo at yung inirereklamo, di ba? Kaso nga lang hindi natin alam kung a-attend. Umattend kaya si Bato de la Rosa at si Bungo sa mismong Senate hearing? Baka magtago din. Baka matakot din na ipaliwanag ang kanilang side. Ang tanong, sabi ni Sky Casablanca, dadalo kaya si dating Pangulong Duterte? Daming dahilan, parang si BP. Hindi ho natin alam yan. Sabi nga di ba? Sabi basta hindi si Bungo, malabong umattend si dating Pangulo. Sabi ni Ed Ong, papuntahin nila si De Lima. Hindi sisipot si Duwag Duterte, sabi. Tuloy. Nilinaw naman ni Senador Pimentel na ito ay investigasyon sa naging laban sa iligal na droga at hindi partikular kay former President Duterte na naglunsad ng naturang kampanya. Kaso po, siya yung talagang mismong nasa taas no? Siya yung tinuturo talaga na pinanggalingan ng mga reward, tapos tinatanong din, saan kaya nang galing yung reward, no? Yung pera na reward, iniisip ng mga kongresista, baka confidential fund. Kasi daw mga kababayan, simula 2017 hanggang 2022, diyan na po naging Letram B. No? Sa Letram B, 2.5 billion, 2017, confidential fund. 2018, ganun din po. 2019, ganun din po. Nung malapit nang matapos ang termino, 4.5 billion na natin yan. Konti na lang ang panahon. Gawin na natin 4.5 billion yan. Kaya hindi mawawala sa isipan o iniisip ng mamamayang Pilipino na, naku, baka nga yung confidential fund ang ginawang reward money. Tuloy. Sa pamamagitan ng text message, sinabi naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kinumpirma sa kanya ng dating Pangulo na dadalo ito sa Senate hearing kahit Ayan na naman, dadalo na naman daw po mga kababayan. The former president told me that he is going to attend the Senate hearing regardless who is the presiding. Kung hindi man si Bato, hindi man si Bungo, dadalo pa din daw ang Pangulo. Baka mamaya wala na naman Baka mamaya papadala na naman na sulat, sasabihin, masama ang pakiramdam. Kailangan pa ng mas maraming pahinga. Sino pa ang mangunguna sa pagdinig? Mahalaga naman ang pagdalo ng dating Pangulo para kay Senate President Francis Jesus Cordero. Ito anya ay dahil unang beses nakaharap sa anumang uri ng pagdinig si Duterte kaugnay sa kanyang mga ginawa noong siya ay Pangulo pa. Gaya ng ibang resource person sa Senado, inaasahan naman ng Senate leader na igagalang ng komite ang presensya ng dating Pangulo. Hindi naman sa walang special treatment, pero inaasahan ko at aasahan ko at ina-expect ko na bibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Ulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero kabilang na bilang dating Pangulo ng ating bansa. Tutol naman si Senador Ronald Bato de la Rosa sa panawagan ng akbayan na mag-indefinite leave muna siya at si Senador Christopher Bongo habang isinasagawa ang pagdinig. Ako po mga kababayan, yung akbayan, hindi ako masyadong hindi ako masyadong, hindi po bang believe sa mga yun yung akbayan. Pero yung sinasabi po na indefinite leave,
o yung pansamantalang suspension habang may kinakaharap na mga reklamo, agree ako dun, mga bossing. Para para hindi nila maimpluwensyahan, 'di ba, yung investigasyon na ginagawa mismo sa kanila. Di ba? O si Baste, dapat yan, suspendido din yan eh. Bakit? Di ba yung mga 40 kapulisan? Doon sa kanilang bayan, sino ba nag-utos doon? Si Baste, Siyempre, habang nakaupo yan bilang mayor, naiimpluwensyahan niya. Ha? Kaya dapat itong si Bato at si Bongo i-leave muna. Leave ha, hindi suspension ang tawag dyan. Bumalik na lang pagtalo na sa eleksyon, di ba? Niya, kokomprontahin niya ang mga sinungaling dahil dapat malaman ng publiko ang totoo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Eto na naman tayo, mga kababayan. Magkakaroon na naman po tayo, mga bossing, ng Bato de la Rosa, na I will pin you down. Sisigawan na naman yung mga hindi pumapabor sa kanila. Sisigawan na naman yung mga nagrereklamo sa kanila. Lagi naman ganyan si Tobats Laging mainit ang ulo doon sa mga nagrereklamo sa kanila. Yung tipo bang parang gustong sabihin, senador ako. Yung gulatan mga bossing. Ano tawag doon? Meron sa Tondo meron kaming tawag doon, sindakan. Laging ganyan si Bato. Sisindakin. Para matakot yung kabilang side. Ay nako. Anyway, iwanan na natin yan. Hayaan natin magkita, one-on-one. Hayaan natin magkita si Senator De Lima at si dating Pangulong Duterte diyan. Kung may yagbols po na harapin ng dating Pangulo. Etong Senado. Kung wala, wala.